Ito po, unahin ko po, Attorney Jimmy Bondok. Sino po ba si Attorney Jimmy Bondok? Siya po ay isang artista at singer. Ito pong taong ito ay inilagay sa pwesto ni Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Pilipinas, sa PAGCOR. At nung siya po ay naupo, siya po ay sinabihan ng ating mahal na Pangulo na mag-aral. Mag-aral ka sapagkat napakaganda na ng puso mo. Dahil wala pong ginawa si Attorney Jimmy Bondok nung nasa PAGCOR siya kung hindi tumulong sa kapwa. Ang PAGCOR po kasi meron niyang budget para tumulong. Nandun na sa tao yon. Kung yung budget na yon, makakarating ba sa tao o makakarating sa bulsa mo? Sa panahon ni Jimmy Bondok, nakarating po sa tao ang pondo na yan. Pinag-aral po yan. Sa loob po ng ilang taon, siya po ay nakatapos ng abogasya. Siya po ay isang attorney. Hindi po yan basta-basta. Isa po yang nagsunog ng kilay. Hindi po para sa sarili niya. Siya po ay nag-aral para maipagtanggol po kayo, madepensahang kayo, at maipaglaban ang karapatan po ninyo. Kaya sana po, huwag nyo pong kalilimutan, kung ang problema ng Pilipinas ay kasing laki na ng bundok, ang kailangan natin, si Attorney Jimmy Bondok. Tandaan nyo po, Duterte 10. Number 10. Huwag ka munang antukin, tol. Kakanta pa ako. Oh, mamaya, ipasyal mo ako dito. Dali mo ako sa magagandang lugar. Ako, yari ka sa asawa mo. Ito pong pangalawa. Narinig nyo naman pong magsalita kanina si Attorney Hinlo. Yan po ay matagal ng masasabi po nating nagsisilbi sa bayan. Hindi lang po sikat yan, kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, kung wala kang chicha, kung wala kang pera, kung wala kang koneksyon, hindi ka sisikat. Pero itong taong ito, ang dapat po ninyong pasikatin, Attorney J.B. Hinlo. Huwag nyo pong kalilimutan, Bisaya yan. Kailangan patas ang laban, hindi pwedeng puro taga Luzon, hindi pwedeng puro taga Mindanao, kailangan may Bisaya. Yan po ay napakalaking challenge sa inyo. Challenge sa lahat ng mga taga Bisaya. Tandaan po ninyo ha, number 30, ang revolusyonaryong Attorney Hinlo J.V. Palakpakan po natin. Alam ko, nagugutom na rin kayo. Kami rin po. Nagugutom na, pero nabubusog ako dahil nakangiti ang mga tao dito. Alam nyo, nung nandun kami sa Dahig, nagpunta po ako kasi nung dinala si Mayor sa bansang Netherlands, sumunod po ako kagad. Hindi ko po alam, napakalamig pala doon. Pagdating ko doon, ang ginaw, napakaginaw po sa labas ng kulungan. Kasi iniisip ko, kung ako giniginaw, paano si Mayor doon sa loob? Di ba, 80 years old na si Mayor. Isipin nyo, 80 years old. Alam nyo yung mga Pilipino doon. Ito sabi ng asawa ko, bakit parang yung pocket money mo hindi nagalaw? Paano ka ako magagalaw? Mga Pilipino doon, dadating doon, yayayain akong kumain. May darating na isang pamilya, dito ka na matulog sa amin, huwag ka na mag-hotel. Ganon pong klase ang pagmamahal nila kay Digong. Ako po ay nababatuhan lang. Alam niyo yun? Hindi naman para sa akin yun eh. Mahal nila si Digong. Kaya alam ko lahat ng tao dito ay hindi bayad. Bayad ba kayo? Mahina ah. Bayad ba kayo? Ang sarap pakinggan. Dahil po, I love you, darling. Hello, babe. Woo! Ito po ang pinakamatapang. Itong senador na to, kailangan po ninyo talagang
bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Kasi ngayon po, senador siya. Siya po ay re-electionist. Ito, wala na hong tatapang pa dito. Kasi ito, hindi lang ho ito puro salita. Marami po kasing matapang na tao sa salita. Pero ho, si General Bato de la Rosa, si Senator Bato, tandaan po ninyo, yan ang taong ipinagtatanggol ang mahirap. Mali po lahat ang mga bintang sa kanya. Hindi ako bolero, tandaan po niyo yan. Doon lang sa, kahit naman yung mga naging girlfriend ko, sabihin nila sa inyo, hindi ako nang bola eh. Wala ako akong binola dyan, wala akong niloko. Di ba, Nadia? Nadia? Di ba, babe? Kaya po sana, narinig ko po kanina, nagsalita si Bato, kumanta pa. Alam nyo yung taong yan, hindi lang dapat senador yan eh, dapat yan maging vice president o isang araw maging presidente. Maniwala po kayo sa akin, hindi kayo magaling na tao po si Senator Bato. Kaya tandaan po ninyo, number 22. Ito po, sa magkakaibigan, alam ko, naranasan nyo na yun. May mga kaibigan na traidor, di ba? Yun ang pinakamasakit. Yung na-traidor ka ng kaibigan mo. Pero meron namang kaibigan na tapat. Yung kahit hindi mo kasama, ipagtatanggol ka. May ganong klaseng kaibigan. Yung kaibigan na ipagmamalaki mo. Yung kaibigan na alam mo, pag andyan na yung trouble, hindi ka iiwan. Ito pong taong ito, hindi ko malaman kung bakit nakakulong ngayon. I love you. Salamat po. Alam naman nating lahat na ang tagapagtanggol ni Rodrigo Roa Duterte ay si Pastor Kibuloy. Wala pong kasinungalingan yan. Alam natin lahat yan. Hello, ma'am. May asawa ka na, binulong mo eh. Oo. Isipin po ninyo, merong sikat na network yan, yung SMNI. Pero dahil sa mga panahon na siya ang nagtatanggol sa isang matandang retirado na, siya po ngayon ay nakakulong. Pero kahit isang beses, hindi po siya nagsalita o nagtraidor o ipinagpalit ang kanyang pakikipagkaibigan kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ano pa ang hihingin mo sa isang pinuno? Yun ay isang katangian ng pinuno. Dapat ang pinuno, alam natin kung sino yung kaibigan mong naniniwala sa Diyos. Hindi po pwede. Bago ko po ituloy ang sabihin, hayaan niyo muna po akong bilang isang Muslim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sumain niyo po ang kapayapaan. Yun lang po ang sinabi ko. Alam niyo po, hindi po pwede sa isang namumuno na walang Diyos. Hindi po pwede. Kahit sa isang republika, hindi po pwede ang walang Diyos. Mismo po sa saligang batas natin, kapag tinignan niyo po, ang unang salita sa ating saligang batas, Diyos kagad. Tayo ay dapat sumunod sa Diyos. Yaan po, napakaliwanag po niyan. Kaya mga mahal kong kababayan, kung si Pastor Kibuloy, nakita niyo po ang kagandahan ng Davao, kung ano ang ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, na wala siyang ginamit na perang gobyerno,
magagawa po niya ang mga imposible kung bibigyan niyo po siya ng pagkakataon. Yung mga ibinibintang po sa kanya ngayon, wala pa pong napapatunayan dyan, mga mahal kong kababayan. Kung napapanood niyo po sa Senado, noong siya po ay hinihiring doon, pinagtatanggol ko po. Bakit? Hindi naman korte ang Senado. Wala po kaming karapatang magsabi kung sino ang guilty o not guilty. Yan po ay nasa kapangyarihan lamang ng korte. Kaya mga mahal kong kababayan, kumakatok po ko sa inyong puso kasama ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sana po bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Quiboloy na maging senador. Quiboloy! Salamat po. Alam nyo, napakasarap marinig Quiboloy. Pastor Apollo Quiboloy. Number 53. Yan po, bilang panghuling salita para sa kanya. Nung ako po'y kumandidato, ako po'y nakaikot-ikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas sapagkat ako po'y pinahihiram niya ng kanyang chopper. Dahil alam niya po na wala akong pera. Dahil alam niyo, kahit po tingnan niyo ang mga records, hindi po ako gumastos nung ako'y kumandidato. Hindi ko po gagawin yun. Sapagkat naniniwala po ako, katulad ng PDP, hanggat ang isang kandidato ay gumagastos ng malaki, kanino babawiin yun? Sa inyo po. Sa inyo. Kaya ang PDP po, tandaan po ninyo, mahirap lang po kaming partido. Kaya kami po'y umaasa sa mga kasama namin, hindi mahina. Mga kasama namin, hindi ang sarap pakinggan, mabuhay ang Southern Leyte. Hindi sila bayad. Ngayon po, hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Tupad. Ang sarap, marinig yan. Ito naman po, panglima. Ano? Panglima po, panglima. Ito po ang tawag sa kanya, Mr. Malasakit. Senator Bongo. Ito pong taong ito, kung hindi ko po nakilala to, at hindi ko nakita kung paano magserbisyo, hindi po ako papayag sa utos ni Mayor na kumandidato. Kasi noong 2019 po, kinausap po ako ni Mayor. Sabi niya, tumakbo kang senador. Sabi ko, Mayor, hindi ako politiko, revolusyonaryo ako. Lumalaban ako sa gobyerno, hindi ako sumasama. Yan po ang sinabi ko kay Mayor. O sige, kung hindi ka tatakbo, tulungan mo si Bongo. Kaya nakasama ko po si Senator Bongo noong 2019. Araw-araw, gabi-gabi. Alam niyo po, nakita ko itong magserbisyo, itong taong ito. Hindi ho ito natutulog, literal. Ako po, saksi, mula umaga, tanghali, kahit kumakain, pag may taong dumating, tumatayo po yan, kinakausap yung tao, iniiwan yung pagkain niya. Inaasikaso niya po lahat at wala siyang pinipili. Doon ko po nakita na pwede pa lang ang isang politiko maging katulad niya. Ang gobyerno, inilapit niya sa tao. Kasi ang madalas ho ang gobyerno, lumalayo sa tao, lumalapit lang yan kapag eleksyon, kampanya. Pero itong taong ito, inilapit po niya. Yung PhilHealth, ito, ikukwento ko lang, muntik na ho kaming mapaaway niyan sa Senado. Kasi yung PhilHealth, niloloko kayo.
Meron hong taga-gobyerno ron na iniimbestigahan niya na napakayabang. Magnanakaw na, mayabang pa. Hindi na ako nakapagpigil. Pinakiusapan ko naman. Halika rito, kako. Hindi ka bagay dyan. Inilabas ko po ng plenaryo. Siyempre, may mga kwento pa hong nakarecord tayo. Baka mapanood pa ng asawa ko, mabugbog ako. Sa madaling salita, muntik na pong umabot sa pisikal yung pagmamahal ni Bongo sa inyo. Dahil ayaw niya niloloko ang taong bayan. Kaya itong taong ito, number 1 po ito ngayon. Alam niyo kung bakit? Kung bakit hindi matalo ng bilyong-bilyong ginagastos na mapababa ang taong ito kasi mahal ito ng Diyos. Mahal sa ng Diyos. Dahil yung kanyang laging sinasabi na ang pagsiservisyo sa tao ay pagsiservisyo sa Diyos. Totoo po yun. Naniniwala po ako doon. Alam ko pong kahit hindi ko siya ikampanya sa inyo, alam ko pong iboboto ninyo si Senator Bongo. Number 28 po. Number 28. Go Bongo! Go Bongo! Ma'am, love you too. Ito po. Ito. Kilala nyo na ito. Ito, doktor. Ang huli yung doktor na naging, pwede ko bang, kasi matanda na ako, kailangan may tapakan ng ganyan. Pwede po ba? Okay lang, boss? Okay lang. Ito po, si Dr. Mata. Nakilala ko lang po ito sa Hong Kong. Sumulpot lang po ito eh. Parang kabuti. Nandun po kami sa Hong Kong. Kasi siyempre po, alam niyo po, lahat ng kandidato ng PDP, lahat po yan ay binabalangkas. Pinag-aaralan, pinag-uusapan, pinagpupulungan dahil bawal ang mga magnanakaw. Yun po ang unang-una. Kaya tinitingnan po yan. Lumabas po yan bigla sa Hong Kong. Pati si Mayor, pati po si Presidente, nagulat. Sino ba? Sino to? Sabi. Pati po siya nagulat. Alam nyo, ang galing palang tao nito. Nung amin pong binackground kung sino siya, ay napakarami po palang tinutulungan nitong tao. At napakasikat po nito sa abroad. Nagulat po ako sa mga pinupuntahan kong mga pagpupulong ng mga OFW. Walang sinasabi sa akin kundi si Dr. Mata. Doc, alam niyo po, ang pinakamaganda sa tao, hindi yung ikaw ang nagkukwento kung anong ginagawa mong mabuti. Alam niyo po kung sinong nagkwento sa akin? Mga OFW na tatulungan niyo po yung mga pamilya nila, Doc. Kaya, noong kine-question po kayo, kung bakit ko kayo tatanggapin sa PDP, isa lang ang sinabi ko. Una, inendorso yan ng ating Mapangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, tao mismo ang nagsasabing mabuting tao yan. Kaya mga mahal kong kababayan, kailangan natin uli ng doktor sa Senado. Kaya wag niyo pong kalimutan, Dr. Mata, Doc Marites. Number 42 po. Doc, saludo, pinaglabang kita, boss, ha? Marites! 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 Parang babae, baka akala ng asawa ko, babae, ha? Ito po. Dati po, ito si Attorney Vic Rodriguez. Nadinig niyo po siya magsalita kanina. Napakaganda po niya magsalita. Alam niyo po kung bakit napakaganda niya magsalita? Kasi totoo yung sinasabi niya. Kasi mahirap makinig sa taong, ano ba? Loko-loko, di ba? Kanina,
Habang nagsasalita ho siya, sinabi niya 5 minutes na lang. Papunta po rito, nagme-message ako. Hayaan nyo lang siyang magsalita. Sapagkat yung mga sinasabi niya ay katotohanan. Bihira po yan ngayon sa mga politiko. Isang napakagandang katangian na po ng isang pinuno ang nagsasabi ng totoo. Yun po, isang bagay na dapat ninyong iluklok sa Senado ang taong ito sapagkat naiintindihan niya kung paano kayo niloloko, kung paano kayo inuutakan. Alam niya. Kaya itong taong ito ang makakaharang sa panloloko sa atin. Kaya sana po, huwag niyo pong kalimutan, Vic Rodriguez, number 56. Rodriguez! Ito po, meron pa pong 3. Pasensya na po kayo. Ito po talaga ay ibinilin. Ibinilin po ito ng ating pinakamamahal na dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po, nung nagpunta po kami doon, matagal po ako. Halos ako po ay mga 16 days po akong naghahantay. Kung kailan po ako pwedeng pumasok at pwede ko po siyang makita. Kasi doon po, napakahigpit pa. Napakahigpit pa po, ang nakakapasok lang ay abogado at pamilya. Ilang beses po akong nakikipag-usap doon na sana payagan nila ako sapagkat ako po ang presidente ng kanyang politiko partido. Pero hindi po ako napagbigyan. Ang lagi po nang binibilin sa ating mahal na pangalawang Pangulo, siyempre po yung Duterte, lagi niyang sinasabi yan, pero may napaka-espesyal na isa. At ito po ay si Rodante Marcoleta. Ito po ang sabi ng ating dating Pangulo, matagal na niyang pangarap na ito ay maging senador. At sana po, dito sa kanyang pinagdadaanan ngayon, ay maintindihan ng taong bayan na kailangan na po natin si Rodante Marcoleta. Number 38 po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo pong kalimutan, kabilin-bilinan ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ito po, ito naman, kung sa pagandahan lang ng puso, walang tatalo dito. Kaya maraming na-inlove dito eh. Totoo po yan. Lagi siyang tinitira. Lagi siyang binabanatan. Alam nyo yan, si Philip Salvador, wala rin alam yan. Si Philip Salvador, artista lang yan. Abay, nakalimutan po yata ng mga taong nagsasabi na to, na ang mga unang revolusyonaryo ng bansang Pilipinas ay mga artista. Andres Bonifacio, Macario Sakay, Emilio Jacinto, lahat po yan ay artista lang entablado. Sila pong lahat ay lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya po sa kasaysayan, mababasa ninyo, mula noon hanggang ngayon, ang pang-aapi sa mga artista, ano sinasabi nila kay Andres Bonifacio? Traidor, bobo. Yan pa rin po hanggang ngayon. Kami pa rin yung traidor. Kami pa rin yung bobo. Naniniwala ba kayong kami yun? Naniniwala po ba kayo na kami yun? Mga mahal kong kababayan, Duterte! Duterte! Kaya, mga mahal kong kababayan, tingnan niyo pong mabuti ang puso ni Philip Salvador. Itong taong ito ay Duterte trained. Ibig sabihin, katulad ko po, kami po ay naniniwala sa ideolohiya ni Rodrigo Roa Duterte. Kung ano ang sinasabi ng PDP laban, yun po ang gagawin namin. Dahil ang PDP laban po ay may sinusunod. At yan po, unang-una, ang federalismo. Huwag niyo pong kalimutan niyang usapin na yan. Dahil kailangan na pong dumating na panahon na ang mga Bisaya ay dapat sumikat, hindi puro taga Luzon.
Sa inyo po manggagaling ang kapangyarihan na yan. Huwag niyo pong kalimutan, Philip Salvador, number 58. Bilang panghuli, kaya pala si Mayor enjoy na enjoy pag nagsasalita. Ang sarap palang magsalita sa entablado, no? Alam niyo po si Mayor, pag nagsasalita po si Mayor, kahit saan po kami nagpunta, ganyan-ganyan po ako nakatingin tulala. Nung minsan hinahanap ako, nasa si Senator Padilla. Nandun po ako sa lapag. Pinanonood ko po siya. Alam niyo po, walang pinakatotoong tao kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Allahu Akbar. Ito po, attorney din po ito. Isipin nyo, ang PDP laban, puro attorney. Ha? Talagang pangmalakasan po ito. Talagang, ito po'y inayos lahat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si attorney Raul Lambino, ito po ay matagal na sa gobyerno, hindi lang po sumikat. Kasi alam nyo naman po, katulad ng sinabi ko kanina kay Atty. Hinlo, kung dito sa Pilipinas, hindi mo gagamitin ng pera mo, hindi mo gagamitin ng media, hindi ka magbabayad ng malaki, hindi ka sisikat. Pero itong taong ito ay napakagaling po. Isang attorney at isang magsasaka. Siyan po, meron siyang mga alagang baka. Alam niyo po ba sa Pilipinas, maiksi lang po ito, alam niyo po ba sa Pilipinas na tayo ay hindi makapag-produce o makagawa man lang ng gatas ng baka? Alam niyo po ba kung gaano nakaka-insulto yon para sa isang agricultural country na tayo mismo hindi tayo makapag-produce commercially? Yung ginagawa po, katulad po ng ginagawa ng bansang Europa na nagpapadala ng maraming gatas, hindi po natin magawa yun. Napakasakit pong isipin nun. Isipin ninyo, agriculture country tayo. My goodness, I hate drugs. Kaya po sana, ang di ko lang po magagaya, yung pagmumura ni Mayor, hindi cute. Hindi ko po kaya. Si Mayor lang po ang talagang pinaka-cute na tao sa atin. Pwede siyang teddy bear. Tandaan po ninyo, Attorney Raul Lambino, number 34 po. Kaya po, mga mahal kong kababayan, maraming salamat po at kinuha ko masyado ang inyong oras Salamat po, salamat po. Salamat po. Isa pong karangalan ang matawag ng Supremo. Salamat po. Bilang panghuling salita po, ang atin pong dating Pangulo ay nakakulong pa. Ang hinihingi ko po sa inyo, bilang panghuli, dasal. Matanda na po si Mayor. Hindi na po dapat nangyayari sa edad niya ito. Isang pakiusap po sa inyong lahat. Alam nyo, nung nandun sa Senado, nag-hearing, sabi nila, ba't ka naiyak? Paano naman ako hindi maiiyak? Pinag-uusapan natin dito lahat. 80 years old. Tapos sasabihin nyo, bibit-bitin nyo, hahatakin ko. 80 years old, yan na ba ang kultura nating Pilipino? Yan na po ba? Katanggap-tanggap ba yun sa atin? Ng isang matanda. Bilang panguling salita, ito po ay hindi na usapin ng Duterte ka o Marcos ka o sino ka man. Usapin na po ito ng ating kalayaan at kasarinlan. Hindi po pwede ng isang Pilipino ay dinadala sa ibang bansa at doon dadaan sa panghuhusga at doon ikukulong. Tapos na ang revolusyon. Pilipino na tayo. Malaya na po tayo. Hindi tayo kailanman papayag na tayo po ay aalipinin pa, uuutusan pa, o paparusahan pa ng dayuhan. Tapos na po yun. Nakalabas na po tayo dyan. Kaya mga mahal kong kababayan, bilang Pilipino, bring him home! Bring him home! Bring him home!
Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.